Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Pahayag ito ni BP Sara tungkol sa kanyang pagiging Vice President. Para sa akin, sabi niya, kung manatili akong Vice President, well and good. Ibig sabihin, hindi siya matanggal o makonvict through impeachment. Mas marami pa akong matulungan through the office of the Vice President. Kung hindi man din ako maging Vice President, okay lang din sa akin. Ibig sabihin, convict siya sa trial, matanggal na siya. Okay lang. So, makakatulong pa rin ako sa mga tao sa ibang capacity, sa ibang pamamaraan. Wow. So, anong ibig sabihin nito? Number one, hindi siya magre-resign. Kasi may mga nagsasabi, baka daw siya mag-resign. Meron ng dalawang na-impeach na government official na hindi na natuloy ang trial then nag-resign. Una si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez na impeach siya sometime 2011. Nag-resign siya kaya walang trial. Pangalawa si dating COMELEC Chairman Andres Bautista, na-impeach siya 2011 din. Hindi, 2017 na. Panahon na ni Tatay Digong. Hindi na tuloy ang trial dahil nag-resign siya. So yun, dalawang resign. So yung mga nagsasabi na baka biglang mag-resign si BP Sara para makatakbo pa rin siya sa 2028, nagkakamali kayo. Itong sabi niya nito na pag natanggal ako, so what? Hindi nga siya, hindi nga niya grinab yung opportunity niya na maging presidente noong 2022. She has the making of becoming the president in 2022 ba? Nangunguna siya sa lahat ng mga surveys. Nakaupo ang tatay niya. Who can stop her from being the president in 2028? But I believe it's God's will na hindi siya tumakbo. Hindi pa niya panahon. Inalaw ng Diyos na mag-undergo siya ng testing ngayon sa kanyang leadership, sa kanyang character. But sa tamang panahon, yun na, uupo siyang presidente. Kaya, never po na magre-resign si BP Sara based sa mga pahayag niyang kayo. Tanggal ako, sige lang, matanggal. Nagsabi niya na nga na, anong tingin niyo? Sabi niya sa mga DDS, makonvict niyo ako. Sa tingin niyo yung i-endorse ko na kandidato sa 2028, sa tingin niyo hindi mananalo? Kumanda kayo. Kaya, manalo o matalo sa impeachment, tuloy ang laban. Huwag kayong magsaya. Granting, convicted siya. Sino ngayon ang mga tatakbo? Sabihin na lang natin, Risa Hontiveros sa Kakamping, John Vic Rimulya sa Marcos Camp, Basti Duterte. Sino ngayon ang lamang? Duterte pa rin. Kasi mga DDS, hindi na yung sincero na DDS, yung hindi yung mga Kaya nga tinawag na diehard . Wala, sino ba yung nagsabi na may mga soft DDS daw? Ano ba yung
Kaya nga die hard. Come what may. Duterte pa rin. Kahit balibalik ta rin yung man ang mundo, ako, DDS ako. I am proud to be called DDS. Walang nag-convince sa akin. Voluntaryo akong wala ngang organisasyon ng DDS. Nagkakaintindihan na lang mga DDS. Yung may connection na ba? Kaya kahit ma-convict ninyo si BP Sara, huwag kayong magpakasaya. Dahil kaming mga DDS, hanggang sa libingan niya, die hard niya eh. So, hindi siya kapit tuko. Her time is not yet up na maging presidente. Kaya nga, linet it go niya yung opportunity niya noong 2022. But, plano ng Diyos, sabi nga niya, yung kanyang pag-declare is sa Proverbs 19 verse 21. Many are the plans in a man's heart, but it's God's purpose that will prevail. Oh. So ako, I believe, hindi inalaw ng Panginoon na magpresidente siya noong 2022 dahil hindi pa yon ang right timing, but God is allowing it now. Magpresidente siya sa 2020. Tingnan nyo, yung malalakas na kalaban ni BP Sara, Rapi Tulfo, Madam Lenny, umatras. Do you think that's a coincidence? To me, hindi. That's divine act. Wag mo na kayong tatakbo. Sara muna ngayon na, yes Lord. Kaya tumabi na yung dalawang malalakas. So sino ngayon ang makakalaban ni BP Sara? Wala. Tuloy ng impeachment trial. Anong sabi ni ex-Senator Drilon? BP Sara can easily win in her impeachment trial. At pag nangyari yan, sabi niya, tapos na ang boxing. Ang susunod nating presidente, siya na, si BP Sara na. Agree ako kay Senator Drilon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So, ilang gibutang. So, kay ulan man, ugma ni ibahin-bahin sa mga tao nga nagpatindog og balay. So, lansang, pako, plinsen, yero, kompleto gyud ang ipanghatag sa mga tao nga nagkalisod. So, bahala gyud nagaulan, tabang gyud sila. Kay dinhi sa among lugar, dagan gyud nga pags. Pags dala ulan. $390 kayero. Ha? Pang tabang sa mga tao. Nga mga daot na ang ilang balay. Marami.
Aron salamat kayo sa Ginoo ug sa nagsuporta sa pagtabang sa iro labi na sa mga tao nga nagkalisod. So makabalay na gyud sila tungod sa tabang. Hinaot nga magpadayon ang inyong tabang sa mga tao nga nagkalisod.